pagkatapos natin mag truck, gusto ko nakakapag elbow drag na ako sa diretso. Yes, and we are back with another video. Grabe, sobrang tagal na. Ay nako, parang mga 2 weeks sana tayo na tenga. Ganda ng araw, sana magtuloy-tuloy. Welcome back to our channel. Domamoto here. For today, we are going to Clark again. Na-invite tayo sa Clark International Speedway or CIS. So first time ko magta-track. Hindi naman siya fully track day siguro talaga, pero at least experience, di ba? Kasi as a newbie, sobrang new experience talaga to sa akin. Dapat meron tayong meet up ride sa mga viewers at saka friends na sana natin ngayon, pero kinancel ko kasi inuna ko talaga to. So guys, sorry, wala talaga akong magawa kundi unahin to kasi libre eh. Mahal din kasi yung track per day. Parang depende sa magiging coach mo, abutin ka mga 10 to 15, diba? So sayang talaga. So sana naintindihan nyo. Sorry kung last minute na rin ako nag-cancel. Sayang yung opportunity. Ganda ng panahon, no? Grabe yung araw. Nahingayin ako sa motor. Bigla na akong di sanay. 2 weeks lang hindi nag-ride, di na sanay, no? So medyo chill ride lang tayo kasi ayoko naman mapagod. Tapos pagdating doon, fatigue na yung feeling natin. Kahit na hindi pang malubitan yung gagawin natin doon, mas maganda yung medyo nasa 80 to 100% yung condition natin. Kaya chill lang. Medyo sad nga eh kasi ako lang mag-isa. Tapos pupunta ng Clark. Pinili ko to, di ba? Dapat may kasama ako eh. Ang dami-dami pupunta dun sa meet up ride. Pinagpalit ko lang. Sorry na. Anyway, sobrang dami ko nang gusto ikwento. Dami na nangyari. Meron na tayong basher. Ay nako, ilan na nga subscriber, meron pang hater. Meron din tayong bagong riding boots. Mamaya papakita ko rin lahat mamaya na. Pero sa ngayon medyo hirap ako mag-shift kasi first time ko sinuot yung boots eh. Sakto masusubukan agad natin sa CIS. Excited na ako, ano kayang gagawin. Grabe, lamig po. Mamaya kapag nasa NLEX na tayo, baka mag cruise control lang ako doon. Tapos since boring yung ride, chill ko lang. Tsaka kailangan ko mag-save ng battery kasi bulok-bulok na yung battery ng GoPro Hero 4 natin. Ayoko naman maubos. Hindi ko maramdaman yung yung boots. Mamaya napakan ko na pala yung brake. Anyway, sorry kung di ako masyado nakapag-upload itong nakaraang 2 linggo. Kasi yun nga, bukod sa naging busy, sa totoo lang, ayoko rin ipilit. Ayoko naman na mag-upload nga ako twice a week, thrice a week. Tapos yung content ko naman, pilit lang, walang sense. So mas okay na yung quality tayo, diba? Kapal ng bota, so kailangan kong yung pa ako dati na gumaganon lang, ganyan level. Ngayon kailangan ko na i-day ng ganon para pumasok yung yung toe. Kapal ng toe eh. So parang feeling ko nakatakong yung hirap. So speaking of boots, meron na tayong riding boots. Nakakabili lang natin itong week from Stisol. Yan. So pakita ko sa inyo yung video na tinake ko nung pagkakuha ko nung sapatos. So insert natin yung video right now. Pili ko to kasi bagay, since naka-classic look tayo. Tapos parang ang ganda ng presyo niya para sa quality at sa safety. Meron kasing mga riding boots na walang protection sa heel at saka sa toe, harap likod. So ito meron, matigas siya. Kaya medyo alam mo yun, less takot na kung sakaling malasin, maaksidente. Hindi tayo matatanggalan ng basta-basta ng paa. Ang ETA natin
mga alas 8 sakto. Ang biyahe kanina parang 1:40 or 1:30. Maaga-aga pa so mag-a-adjust yan. Pero mga ganun yung estimate ni Waze kung nakakotse. So try natin umabot ng before 8 para mauna, matapos agad, or kung makadalawang ikot. Di ko naman alam kung ano i-expect dito, sa totoo lang. Alam nyo mayayari tayo kapag binigyan tayo ng motor na walang quick shifter. Kasi hindi nga pala ako marunong mag-rev match, or mabagal akong mag ganon-ganon. So magmumukha tayong engot. I-wish na lang natin na sana mabigyan tayo ng may quick shifter. Ayun ako. Last week kakagaling ko lang ng Baguio. Yun yung pinaka malayong long drive ko na. Nagkotse naman kami, hindi naka-motor, ano siya, family trip. So yun, first time ko sa Baguio. 31 years old, first time sa Baguio. Okay naman, maganda, malamig. Pero parang hindi ko mamotorin yun. Ang tagal ng straight, nakakatamad. Mas na-enjoy ko kasi yung paliko-liko kesa yung mabilis ka lang. So buti na buti na experience ko na rin pumunta na nakakotse. So alam ko nang hindi ko siya mamotorin. Kasi nagpaplano kami minsan ng Baguio. Tapos tumatapang na rin ako paunti-unti. Kasi nga siguro natututo ng magmotor. Pero after nun sabi ko hindi na. Grabe, nakakamiss magmotor. Tapos ang sarap, ang lamig ng hangin. Ito sure papunta to ng CIS. Dalawang big bike, oh, sarap. Mukhang malulupit yung pupunta doon. Ako lang ata itong sabaw, BM at saka Ninja. Tsaka ako lang yung pupunta na naka big bike agad. Hindi pa nagsisimula, pagod na. So yun nga, yung isang gusto ko ikwento, yung hater natin. Hater, triggered talaga ako dyan sa taong yan kasi daming alam. Unang-una, pinatulan ko yan. Hindi naman sobrang patol, pero nag-reply ako kasi hindi naman porket nag-vlog tayo, di ba, parang magpapaka-showbiz tayo. Gusto ko rin ilabas kung ano yung nararamdaman ko dyan sa animal na yan. So ito yung video na kinomentan niya or yung tinutukoy niya. So pakita ko sa inyo. Sa Puro West dito, sir? Ano? Sa Puro West dito. Worship sa Puro West dito, sir? Try natin kausapin si kuya at hindi ako magkakasya. Boss, big bike. Ha? Big bike, hindi ako makakasingit dyan kasi masyadong mabigat at saka malaki. Big bike naman yung dala ko. At saka saglit lang po ako. Bili lang po ako ng iced tea, pasensya na. Hindi talaga ako makaget over pag sinasabi ko yun. Feeling ko sobrang yabang. Thank you. Every time may ganyang pangyayari, tapos sinasabi natin na big bike, gano'n, hindi talaga maiwasan sa feeling ko na parang ang yabang. Tapos since naka-helmet ka, isisigaw mo kasi gusto mo marinig niya. So yun ulit yung na-feel ko kanina. Kaya nung papasok na ako, humabol na lang ako na pasensya na, bibili lang naman ng iced tea. Lahat naman sa approach lang nakukuha. Ayan, nakita niyo na. So sabi niya, nagalit daw ako sa guard, ang yabang ko daw, parang pinagyayabang ko na, yun yung pinapalabas niya, parang pinagmamayabang ko na naka big bike ako. Eh kapag pinanood mo yung video, for me, hindi dahil ako yun, parang di naman ganun yung approach ko. Tsaka tingin ko overall maganda yung approach ko. Pero dami niya sinabi, yung iba unnecessary. Kesyo wag daw sana ako sumikat para di daw lumaki ulo ko. Nakakainis ang putik, utak talang ka no. Pero to be fair naman dun sa issue, ano yan, kilalang issue yan, yung kung saan pwede magpark yung mga big bike. Pero hindi naman yun yung tinukoy niya eh. Parang gusto lang talaga niya, may masabi siya na huwag ka sumikat boy, para hindi lumaki ulo mo. May mga pumatol na rin. May mga nag-comment na alam mo yun, siguro na trigger din. Tsaka nakakasuka yung mga ganyang ugali, 'di ba? Parang sana di tayo ganyan.
napaka necessary na ng comment mo, yun pa yung sasabihin mo. So yun lang. So congrats ulit sa atin, meron na tayong isang heater. Ay nako kuya, sarap, grabe. Enjoy lang. Kung mapaaga tayo doon, hindi makakapagpahinga tayo bago tayo makahawak sa truck. Sana nga may lesson din eh, kasi yun yung gusto ko, yung may lesson from a coach kung paano yung proper way. Kasi gusto ko talaga matuto ng proper way ng driving. Kasi kung hindi, magiging stiff lang tayo forever. Matututunan lang natin yung mga ganto-ganto, mga basic lang. Feeling natin okay na, porket kaya natin mabilis. Hindi naman tayo puro negative comments yung nakikita sa channel natin. Meron din mga magaganda at masasarap magsalita na nakakataba ng puso. So lagay ko dito sa video yung comment nyo. So shoutout sa inyo, kasi yung mga yan na-appreciate ko talaga. Hindi man tayo ganoon ka laking channel, yung mga ganyang support, na-appreciate natin yan. Yan yung kapag nakita mo yung comment, uy, good morning sa lahat, tutuwa ka eh. Good morning sa lahat except dun sa isang mema. Inis na inis eh. At try lang natin i-enjoy yung ride. Hindi na muna ako magsasalita. Try natin agahan yung dating natin. Naked ka talaga, sasampalin ka ng hangin araw-araw. Alam ko counted naman to as naked eh, diba? Kumbaga retro siya, pero kumbaga parang in general pasok pa sa naked, kasi naked na naked yung itsura ng bike mo, pati ikaw. Kilometers. Parang ngayon lang ako nagpagas dito. May lang talaga ako dun sa kanan pa ako. Mamaya talaga mapakan ko yung brake na di ko alam. Eh kapag mabilis ka pa naman tapos ang ginamit mo rear brake, di ba ang pagkakaalam ko, nagfi-fishtail, dumudulas yung likod, tapos yun, aksidente na. Kaya ang recommended na brake daw front brake, lalo na kapag high speed. Pero kapag yung mga mabagal naman, ako nagdadalawa ako. So kung may mali man sa sinabi ko, nyo sana i-wish na di ako sumikat. Sabihin nyo na lang na bro, ganito yan, ganito. Makikinig naman ako.
Ang goal ko talaga ngayon ano eh, pagkatapos natin mag truck, gusto ko nakakapag elbow drag na ako sa diretso. So dito na pa elbow drag na. Time to cruise control. Balik tayo kapag like na. Tayo, kinabahan ako dun sa shadow nung kala ko may hahagip sa likod ko. Kala ka na to, laking shadow nung bus. Buisit. Ay, Clark North. Grabe, sakit na ng puwet ko. Hayop talaga kung po na to. Malapit na tayo, 9 minutes away. Malamang ito na yun, hanapin lang natin yung entrance. Okay. Woo, we are here. Welcome to Clark International Speedway. Jeez, okay, so dito na tayo. Nakakuha na rin tayo ng freebie. Nakapag-register na. Tapos dalhin daw yung motor at saka helmet doon sa may banda doon para malagyan tayo ng tag. So pila pala to pag ganon hanggang Kumanan. Tapos doon nila i-check tsaka didikit yung white sticker. So gagamitin pala natin yung bike natin. Pwede rin manghiram pero magsasign ka pa ng waiver. Okay na rin siguro to. Baka mapunta sa atin walang quick shifter. Tsaka para medyo komportable tayo at kampante. Balik tayo kapag may progress na. Sign up so you can try out there. Visit the Ducati paddock and sign up. I would like Boys, to mention my close friend Group D. Yan, dito tayo. So Group D yung 650cc and up na walang track experience. So dito mag voice over na lang ako ng saglit kasi hindi natin nagamit yung GoPro natin nung nandun tayo sa track. Pero pwede naman yung naka-install na 360 camera dun sa bike natin. So dito tinatry ko lang naman i-apply yung tinuro ni coach na outside, inside, outside. Tapos ito na rin ata yung parang best lap ko. So as you can see dito, tinatry ko yung look where you want to go. Kaso nahaharangan ako ng isa dun sa harap ko. Kaya parang natatakot ako masemplang. So nag-decide na lang din ako na mag-overtake kasi straight line na rin naman. Tapos lalabas ulit si coach dito. Tatry ko sundan yung lane niya o yung dinadaanan niya. Yan, dito i-replay lang natin saglit pero naka selfie view tayo kasi medyo natutuwa ako dun sa pag-turn ko dito sa part na to. Medyo naging confident na ako konti. Dito, ang lapit ko na nga dun sa rumble strips. Tapos yung next turn, tatama yung pa ako. And after nito, hindi na ako nakapag-ride ng maayos kasi lagi ko na siya naiisip. Kaya yun.
eh. So yun, pauwi na tayo. Time check 12:30. Maaga ako umuwi, actually yung 5 PM pa yung event. Pero hindi ko kasi pwedeng ubusin doon yung energy ko. Magbabantay pa ako ng bata, tapos magmamotor pa ako to Metro Manila, to Makati. Di ko alam kung kailan ko isisingit yung track video, pero bawal kasi yung GoPro na nakamount sa helmet. Pero pwede yung 360 camera dito kanina. So okay naman. Sobrang solid na experience. Napagod lang talaga ako. Pwede pa ako magstay dyan, makakarami pa tayo, tsaka masusulit ko pa sigurado. Kasi isang pasok mo, mga ilang minuto rin yun eh, 15 to 20 minutes ata. So may enjoy mo rin talaga. Di ko alam kung i-explain ko sa video, pero natakot ako kasi tumama na naman yung paa ko. This time hindi na inclined yung racetrack. So talagang may time lang na nag-lean ako, tapos parang nag-focus ako sa tinuturo ng coach na look where you want to go, mag-lean ka lang, tapos relax. Sumayad yung sapatos ko. So parang after nun, kahit anong try ko, yung utak ko medyo naiilang na. Kaya sabi ko okay na sigurong hindi ko ipilit yung second batch. Hindi na ako komportable ng mga huling ikot ko. Sayang medyo bitin. Pero yung event nila sobrang ganda. Yearly pala yon. So parang sobrang swerte ko na na-invite pa ako dito. Again, thank you to Matek Motovlog. So subscribe kayo sa kanya kung hindi nyo pa nakikita. Another XSR user yan, XSR 900. Same bike, same color pa. Nakakatuwa rin na yung mga new YouTube ko or mga napapanood natin sa YouTube, parang iba talaga kapag yung coach na mismo yung nagsabi. Sa harap pa ako umupo. Sa tagal-tagal ko sa school, ayaw na ayaw ko umupo sa harap. Ito lang pala magpapaupo sa akin. Harap na harap talaga katapat ko yung coach. Pag siya yung nagsabi, parang mas makikinig ka. Pag nandun ka, itatry mo i-apply. Hindi naman yan makukuha ng isang araw lang. Tapos ako isang try lang, so hindi naman ganun kabilis. Pero yung matry mo, tsaka maintindihan mo na yung rumble strips pala sa gilid, yun yung parang dapat nandun ka malapit. Kapag malayo ka doon, medyo may mali sa ginagawa mo, mga ganun. So ngayon, uwi na tayo. Matagal-tagal pa biyahe natin, pero I think this is where we end the video na. Please like and share and subscribe syempre sa ating channel. Patuloy nyo lang i-like and share na rin para makatulong sa YouTube algorithm at saka sa paglaki ng ating channel para more videos to come. Ride safe always. Peace!